Alright, so ito yung ating pangalawang tutorial sa ating Active Directory Domain Services Laboratory. So gumagamit pala ako ng VMware Workstation. Pangalawang tutorial na to ay i-explore natin yung FISMO roles ng domain services. So yun, so first ay mag-add muna tayo ng domain controller sa ating lab. So, meron akong DC01 nakaraan in-install natin. So, add natin itong DC02. So, paano gawin yun? Ay manage lang din, add roles and features. Next. Role-based. Next. So, yun. So, may nakalimutan ulit ako. Pangalanan ko ulit to. Wait lang. Send natin. Services. Okay. Close. Later, check ko pa yung network properties. Gawin natin static yung kanyang yan. So, use the following IP address. .2 kasi 192.168.10.2 yung address ng ating unang gawin natin dito. Yan, 192.1. This is yung firewall natin na Sophos. Meron pa akong tutorial ng Sophos firewall. So, panganin na lang din po. So, DNS ay yung ating DC. And yung ating firewall. Yan, so lagi natin tandaan ito. Itong lagi natin tandaan na palitan natin yung ating IP address tapos naka-point sa firewall or sa gateway or sa router. At yung DNS ay naka-point dito sa DC01. Okay. Okay. Close. Yan. Identified. Yan. So, close natin. Restart natin. Right. So, may mali ako sa network lang natin. Okay, so na-check ko ay namali ako ng network adapter gamit. Shutdown ko lang muna to saglit and balik tayo sa laboratory na. Now, so baguhin lang natin yung settings. So, yung ating DC kasi C01 LAN segment 1. Isa lang natin to. So ay palitan natin ng LAN segment 1. Okay. Right. On natin. Right, so login tayo. Tingnan natin. Meron na siyang network. Meron siyang internet or connected na sa network. Yan. And pang connected na. Ayan.
So, mag-install tayo ng domain services. Next. Yan, pangalan niya nagbago na. Domain services. Features. DNS. Next. Next lang natin. Next. Next. So, automatic restart na rin natin. Yes. And install. Wait natin matapos ang installation. Okay? Right. So, tapos na ating installation, i-promote natin sa domain controller. Natin ito. Yan. So, yung kanina ay add new forest kasi yung pinakaunang domain controller natin sa ating forest. Dito ay mag-add tayo ng domain controller sa existing domain. So, anong domain yun? Sys dot local. Right. Wait lang. So, select. Gawa muna tayo ng domain na dito. Tapos, gawa tayo ng OU. So, IT. Okay. Ng ng and for lab purposes lang naman to. So, ginawa ko siyang password expires. So, normally hindi siya dapat. And so, next, finish. Add natin siya sa domain admins. Okay. Maganda add na rin natin sa enterprise schema. Schema. Right. So, try natin ito. Make sure lang tama yung ating sky.local. So, sys add. So, next natin, user account name. Show more. Their username or password is incorrect. Sorry, may nakalimutan ako. Same kasi ng ano eh. Same kasi ng pangalan. So, nag-change tayo. Kalimutan ko ilagay yung NetBIOS name or yung ito. Yung user logon name.
dapat ilagay natin before. Kasi recognize niya count is yung sa local. So, ayun, since i-recognize natin siya, ipo-point out natin siya sa domain controller, dapat lagyan natin ng sysguy. Kasi yan yung pangalan ng ating domain. Tapos yung domain admin natin. Ayan. Default first name. So, hindi naman siya read-only domain controller. So, ayan. Take note nyo lang yung DSRM nyo kasi yun talaga lagi gagamitin pag nag-promote kayo ng domain controller. Next. So, isa lang naman. Okay lang yan. Pwede ka mag-select ng ibang domain controller. Pero since isa lang naman, okay na. So, next na natin yan. Next. Install. Yan. So, ano na siya. Sa domain na siya. So, login tayo as other user. Gamitin natin yung domain admin account. Yan. Login na. Yan. Okay. So, yun na. Ngayon, check natin kung paano paliwanag natin yung RID, yung 5 FISM roles ng ating Active Directory. Yan. And so, 5 FISM roles. Paano ba tingnan yun? So, open na tayo ng command prompt. Paano i-query yun? So, netdom query FISMO. Sino ba yung mga holder ng ating FISMO role? So, since kanina, isa lang yung DC natin. So, normally, siya talaga yung by default na holder ng FISMO roles natin. Yan. So, meron tayong forest-wide tsaka domain-wide, di ba? Yung forest is sa buong entire sysguy.local. So, yung sysguy.local na to, pwede siyang magkaroon ng domain pa na iba like Manila.sysguy.local, Cebu.sysguy.local. So yun yung domain wide. Yung sa forest wide, meron dalawang FISMO roles na nag-hold within the forest wide. So ibig sabihin, buong forest. Yung meron namang tatlong FISMO role, itong tatlo na to, PDC, RID, ito naman ay domain wide lang ito. Domain wide. So, pwede siyang, yung tatlong ito, pwede siyang palit-palit sa within the domain wide like Manila.sysguy.local. Pero yung schema and domain, iisa lang talaga to. Within.sysguy.local. So, hindi mo siya pwedeng i-transfer dun sa Manila.sysguy.local or Cebu.sysguy. So, isa lang talaga. Okay. So, yun. So, ang lab natin ngayon ay
paano mag-transfer ng Fismo role. So, ituturo ko dito yung way ng hmm, both GUI and um, CMD and PowerShell. Right. So, start na tayo. So, GUI and GUI and CMD na. Right. So, paano ba gawin 'yun? Okay, so yung schema and domain, test natin 'yun mamaya. Pero yung ita-transfer natin itong PDC, RID tsaka infrastructure from DC01 to DC02. So, gawin natin muna sa GUI. So, paano ba gawin yan? So, open na tayo ng kahit anong tools or specifically itong Active Directory users in computer. So, right-click lang natin to. And then, all task. Operations masters. And so, yung RID, sabi dito, from DC01, transfer natin sa DC02. So, change natin to. Click natin to. Change. R01 to transfer operations master role. Itong RID sa DC02. Yes mo lang. Okay. Close. So, yun. So, i-check natin ulit kung yung RID ay yan, yung RID ay lumipat na sa DC02. So, paano siya gawin sa CMD? CMD naman. Right, so ang pinaka tools dito ay yung NT ESUtil. So, yes mo lang ito. And then, pwede ka mag-question mark para malaman mo. Pero, ayun, so yung command dito ay ESUtil and roles. Fismo maintenance. So, pwede ka mag-question mark ulit dito. Mga command. And so, connections muna tayo. Ano yung mga connections? Connect natin siya sa DC02. Connect to server. Sys guy -02. Ayan, so connected na siya. And then, labas tayo dito. So, dito natin makikita ulit ano yung gagawin natin. Eh, i-transfer naman natin yung kasi kanina yung RID, transfer natin yung schema. Hindi, sorry. Yung or infrastructure. Infrastructure na lang. So, transfer. Pin lang natin to. Tapos, enter. Are you sure? Yes. Okay. So, ganoon lang siya, kadali. So, pwede tayo mag-fit dito. Fit. So, release mo natin. So, yun na.
So yun lang po, try natin sa PowerShell naman, no? Transfer natin yung PDC using PowerShell. Madali lang din naman sa PowerShell. Try natin yung PowerShell. Sa admin. Yung command niya ay move dash aid operations siya. Yan. Post identity sa ang server. Sysguy C02. Yan. So ano yung hindi pa natin na-transfer ay yung PDC. So yung pangalan ng yan. So ganda nito kasi binibigyan ka na niya ng ano eh ng command. Tutulungan ka na niya. So yan. So ganito lang. Try natin. Run natin. So do you want to move PDC monitor? Yes muna. Yes. So yun. So check natin ulit. Okay. So mas madali yung sa PowerShell kaysa sa CMD. Right, so yun lang po. Babalik ko rin itong lahat. Babalik ko rin itong lahat sa DC01. So, ganun lang po kung paano mag-transfer ng FISMA role at mag-add ng domain sa add DC sa ating domain. Okay, so have a nice day. Thank you.